Ito na natin. Sikat ng araw yung pay natin. Gusto na naman kapayapaan nila. Kapayapaan. Magtiwala kayo sa sarili niyo. Huwag sa isa kayo. Alisin mo yung ugali na hindi maganda. Ang panahon ngayon, panahon pagbabang. Huwag niyo sayahin ang panahon. Nandito kayo sa lupa. Huwag samantala lang lahat ng bagay ng Diyos. Palangiti lang lahat. Maiiwan ninyo lahat ang pag-ibig ang madadala ninyo patong sa kaharian ng Diyos. Huwag niyo sayahin yung mga ugali niyo hindi maganda. Alisin ninyo. Yan din magpapahamak sa inyo. Kailangan totoo kayo. Ang Diyos ay totoo. Ang patagal ng panahon gusto niya iligtas kayo. Gusto nila ay lumapit sa inyo dahil kayo rin mismo nag-iiba ng ugali. Dahil paano po makakapalapit sa inyo sa ng Diyos kung hindi kayo magbago. Nangungusig na kayo, nangungusig kayo, naglalait na kayo, nagmumura na kayo. Nasaan ang puso niyo para sa akin? Dahil ang gusto ng Diyos ay pag-ibig. Hindi lang ito ngayon, lahat ng bagay paligid natin ay may puso dahil ang puso, siya ang tunay na kaligtasan ng lahat. Masaya, tumira sa paraiso. Walang malungkot ay masaya dito. Lahat ng bagay sa mundo natin, nandito mga mahiwaga. Lahat ng bagay nandito sa mundo. Mundo ng ikayo din ang magliligtas sa inyo. Pag-ibig ninyo, ang ihanyo. Tandaan ninyo. Gusto ng Diyos, madadala kayo sa paraiso. Pagbago na kayo habang may panahon pa. Dahil lahat kayo ay mawawala. Dahil ang katawan niyan, ang hiram lang ng Diyos sa inyo. Pagsamantala lang, walang permanente dito sa mundo. Kung hindi pagbabago ninyo para magbalik kayo sa kanyang paraiso. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Huwag mong sayangin ang panahon, kung anuman ang panahon dito kayo. Mawawala din kayo lahat. Dahil ang katawan niya pinahiram lang sa inyo ng Diyos. Hindi yan sa inyo. Yung isip ninyo ang sa inyo. Yan din magpapahamak sa inyo. Sa ugali nyo hindi maganda. Kailangan magbago na kayo habang may edad na tayo. Bata mo, matanda pa, may hangganan. Kailangan magbago. Pag-ibig ang iiral ng Diyos. Dahil ang Diyos ay siya magliligtas sa lahat sa atin. Wala man sino man magliligtas kung hindi naglikha sa atin. Sa pangalan ni Jesus Christ. Amen. Kailangan ninyo magkaisa, pagkumbaba. Pag-ibig ang iral ninyo. Kung kayo ay nagmumura, kung kayo nagtatampo, kung kayo ay nagagalit, nasaan ang puso ng Diyos sa inyo? Tinanggap niyo ba ang Diyos? Ay hindi. Kung kayo ay nagmumura, kayo ay nagdadamdam. Saan ang Diyos? Hindi niyo alam, pinahiram lang ang lahat ng bagay ang Diyos sa inyo. Wala ang may-ari dito sa mundo kung hindi naglikha sa atin yung lahat. Dahil umiiral ang isip natin, akala natin at sino tayo dito sa lupa. Wala tayong pagkaialam sa buhay natin kung hindi umahawak ang naglikha sa atin lahat. Walang community may-ari dito. Isa rin ang may-ari dito. Si Jesus Christ ang nagbigay ng buhay sa atin. Siya ang may-ari. Pagsamantala lang, kunyari lang atin. Hindi totoo yun dahil lahat pinahiram lang sa atin. Dahil wala nang iba kung sino ay lalapitan natin. Kung hindi naglikha sa atin, si Jesus Christ ang isang liwanag, ang siya ang nagbigay ng buhay sa atin, ang hininga natin, ang katawan natin. Dahil ang dala natin isang espiritu natin, ang kaisipan natin, binaba tayo para masaya dito, hindi malungkot. Binaba tayo ng may kapal
para tayo ay masaya, magmahalan, hindi magsiglutan, hindi makasarili, dahil lahat yan ay mawawala. Di parang lahat ng anuman na nakatira dito sa lupa ay mabubura din ang lahat. Dahil parang mga anak, dahil simula na ang pagbabago ng lahat, dahil wala man sinuman sa inyong may-ari, diya katungtong kayo dito sa lupa. Kahit anuman, dala-dala ninyo lang ang inyong espiritu, walang katawan. Dahil mundo ninyo ay iba, binigyan kayo ng sikansyas, magkatawan tao para masaya, pwede nyo hawakan, pwede nyo bagay na kagustuhan ay mangyayari sa inyo. Kailangan magbago na kayo. Huwag na kayo patumpit-tumpit ng ugali na hindi maganda. Dahil ang panahon ngayon, tignan ninyo sa ibang bansa, nandyan ang baha, nandyan ang gera, nandyan ang ugali nyo, di pa kayo magbago. Paano na mangyayari kung dumating sa Pilipinas yung ganit? Sa ugali natin ay hindi maganda. Maganda mang mangyayari. Matatakot ba kayo? Hindi. Kung may mangyari sa iyong bansa, mangyayari sa Pilipinas, matatakot ba kayo? Hindi. Oo. Anong dapat natin gawin para maligtas tayo? Dahil ang pagbabago ninyo, sa pagmamahal ng bawat isa, yan ang Diyos ay nasa inyo. Dahil tandaan ninyo, wala man sinuman pwede mabusgas sa atin. Kung hindi, ang kailangan ng Diyos ay pag-ibig ang dala-dala natin. Dahil siya ang kaligtasan patungo sa paraiso ng Diyos. Dahil gusto ng Diyos ililigtas tayo, Pilipinas ay pinili. Kailangan natin magtumbabang bawat isa. Dapat kayong magsama-sama tulungan. Huwag kayong bibitaw, huwag kayong iiwan dahil bilang araw ang iniwan mo. Baka siya rin pala ang nakakatulong sa iyo. Kailangan magkakaisa na tayo lahat. Dahil ang mundo natin ay malugang ang mundo natin. Dahil ang banal na espiritu gagamit sa mga leader o leader. Mga espiritu sa langit at bababa, lumuklok-lok sa mga tao ay siya ang magpapakilala kung sino man ang tinakda dito sa lupa. Amen. Dahil walang tao magsasabi kung hindi ang banal na espiritu gagawa ng paraan, luluklok siya sa mga tao at siya ang magpatotoo sa kanya. Hindi yung sabi niyo, ako si ganito. Wala yan. Hintayin mo ang banal na espiritu, luluklok sa mga ibang tao at ikaw ay inangat niya. Talaga ikaw ay totoo. Hindi ang tao lang magusik ang magusda at siya ang magpupuli sa iyo. Hindi ang banal na espiritu ang luluklok sa mga tao. Doon siya magsasabi kung ikaw ay papasukan ng liwanag. Siya yun ang pipiliin ng lahat. Amen? Kung sino magtanong kayo. Magsalita kayo. Freedom, kalayaan, para katahimikan ng puso at damdam natin para ay masaya. Pwede kayo magtanong kung gusto ninyo. Kung ayaw ninyo, ako na lang magtanong sa sarili ko, humingi sa kanya, at ako ang magsasabi sa iyo. Sabi ng Ama sa akin, sabihin mo sa kanila mga anak ko, anak tayo ng Diyos. Hinihang tayo ng Diyos, binawa tayo ng Diyos. Wala pa mas mahigit sa Kanya ang tunay na naghilang, hindi ang tao. Lahat pagsamantala lang tayo dito sa lupa. Pamilya, kung may katawan ka, pamilya mo siya. Kung wala nang binawi ng katawan mo,